Good morning, good morning, good morning, good morning po sa bawat isa. Happy Monday po! Masaya po ako na muli kayong makasama ngayong umaga. Kamusta na po kayo? Pagbati po mula sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na hindi nagbabago kailanman. Ako po muli ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na makakasama niyo po ngayong Lunes ng umaga. Si Jesus ay kasama. At sa umagang ito, ako po ang inyong devotional leader for today. Our topic for this morning is United in Christ. At bago po tayo magsimula, hayaan po muna nating awitan ng Panginoon ng papuring awit na ito. Let's worship the Lord sa umagang ito. Let's come before the presence of God. Here I am to worship. Samahan niyo po ako mga kapatid upang ating sambahin ng Panginoon, papurihan sa umagang ito. Thank you, Jesus. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made his heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Purihin po ang Diyos sa awitin na ating narinig. Sa pagkakataong ito, nalalapit na po ang ating 125th Church Founding Anniversary. Ngayon po, October 22, na ang tema po ng ating church is United, Rooted in Christ, Standing Firm in Faith, and Moving Forward and Mission. Praise God po! As we celebrate 125th Anniversary, meron tayong souvenir na shirt to remind us of God's message for us this year. If gusto po ninyo ito, pre-order in the link below. See you sa anniversary. God bless! Ating pong basahin ang pagbubulayan po natin sa umagang ito na magmumula po sa awit 133 sa Magandang Balita, Biblia. Ito po ang sinasabi, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid.
ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Langis ng olibo ang nakakatulad at nakakawangis sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid. Umaagos ito't nababasa pati ang suot na damit. Katulad din nito'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon, hamog na dumilig sa dakong mabrol na bundok ng Sion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh, ang pangakong buhay mananatili. Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin bilang mga mananampalataya ay may mga husay o kakayanang binibigay ang Diyos, mga talents o gift na kanyang binigay. Pero kung gusto natin mas maraming magagawa, kung gusto nating mas malayo ang ating marating, kung gusto po natin ng pagkakaisa, kailangan maging handa at willing tayong makipagtulungan, makipag-collaborate sa iba para sa kapurihan ng ating Panginoon. Meron pong nakapagsabi na ang kagandahan ng pagiging ng team na ito is together, everyone accomplish more. Pero paano nga ba magiging productive ang isang organization, team, o isang church, o isang grupo? Ang sabi nga po ng basketball icon na si Michael Jordan, talent wins games, but teamwork and intelligence win championship. You know, church, we win when we are united as Christian believers as church. We lose when we are divided. Kung nagkakaisa tayo sa ating mitiin at pangitain, kung isa ang direksyon ang ating tatahakin, mas mabilis nating mararating. Di naman ibig sabihin ay dapat magkakatulad tayong lahat ng mga bagay. While retaining our individuality, mayroon tayong malinaw at iisang vision o goal na aabutin. Paano nga ba uusad ng mas mabilis ang isang direksyon ng isang grupong binubuo ng mga taong magkakaibang ugali, interes, personalidad o kakayanan? How do we make united in Christ? The Lord has called us to place of unity, not uniformity. And there is so much power in unity, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, mga anak ng Diyos, narito po ang mga paalala o mga verses na mga gabay upang patuloy po tayo maging united sa ating Panginoong Hesus. Benefits of unity. Katulad nga po ng ating binasa sa awit 133, talatang 1 and 3, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasdan ang mga nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. You know, church, benefits of unity, it is pleasant and good. There is a flow and no confusion or contention. The Lord commanded blessing kung tayo po ay magkakaisa. Another one is call to unity. Ang sabi po sa Kolosas, Kabanatang 3, talatang 12 hanggang 17, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili niya para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglay ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap ng pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong mga puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan niyong lubusan manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Verse 17. At anuman ang inyong gagawin, sasabihin, gawin ninyo lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpapasalamat kayo sa Diyos, Ama. Purihin po ang Panginoon, kaya patuloy tayo pong lahat na tinawag ng Diyos bilang Kanyang mga hinirang, minamahal, pinili para sa Kanya. Kaya dapat po tayo maging mahinahon, mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mapagtiis bilang mga anak ng Diyos. Kaya muli sa ating binasa sa awit 133 sa magandang balita, yung ating binasa kanina, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama tayong magkakapatid.
Alam niyo mga kapatid, meron pong kagandahan ng pagkakaisa na ito. Na ang mensahe po ng awit na ito, ang pagkakaisa, ang ating malaking pagmamalasakitan bilang isang iglesia. Ito rin ang malaking pasanin ni ang ating Panginoon sa mga mananampalataya sa John chapter 17. Sa katunayan, ang ating Panginoon ay nanalangin para sa isa't isa sa ganap ng pagkakaisa at pagkakasundo ng simbahan o ng iglesia. Ang ating Panginoong Hesus ay nananabik na makita ang pagkakaisa ng kanyang mga tagasunod, kanyang mga anak, ang pagkakaisa para sa kapurihan ng Ama. Ang panalangin ng ating Panginoong Hesus ay mula po sa nakaraan na inilaan niya para sa ating simbahan o para sa kanyang mga anak ngayon. Kaya nga dito mga kapatid, kailangan natin makita ang ganap ng pagkakaisa sa bawat isa sa atin, sa kabila ng mga individual na mga pagkakaiba natin, sapagkat tayo po ay isang iglesia ng Panginoon. Kaya ang ating panalangin, kailangan po natin sirain ang mga pagkawatak-watak o tunggalian sa ating simbahan. Tanggalin po natin. Mangibabaw po ang pag-ibig ng Diyos. Ating pong ipanalangin, wasakin ang espiritu ng pagiging makasarili. Ating pong patuloy na wasakin ang espiritu ng paligsahan o pagmamataas. Ating pong wasakin ang espiritu ng pagkakahati o pagdidivide. Kaya muli mga anak ng Diyos, sa kabila ng ating mga pagkakaiba, dapat nawa na ating isa-isip, isa boses ang ating layunin na iisa tayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang pagiging isa kay Kristo, mga kapatid, ay pagiging isa sa isipan, kung gayon pagkakaisa na hindi po natin mahirap matamo sapagkat alam natin kung si Kristo ang mangingibabaw sa atin, magiging maayos ang lahat. Mas madali para sa atin na patatagin ang isa't isa kaysa siraan ng isa't isa. Kung nasa atin ang pag-iisip, ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung makikita natin sa ating iglesia, sa ating komunidad, ang pag-ibig, pagkakaisa sa atin, naniniwala tayo na ang Panginoon po ang kumikilos sa ating mga buhay. Kaya dito mga kapatid, pansinin po natin yung sinabi po ng salmista at ang pasanin ng ating Panginoon ng pagkakaisa ay magiging daan ng pagkakasundo ng bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Nawag gampanin natin ang pasanin sa ating panahon. Huwag subukan gawin sa ating sarili makakaya, kundi sa tulong pagmamahal ng ating Panginoon. And this is my prayer to each and every one of us this morning. This is my prayer that we will do our best to become the instrument of unity in the church and within the body of Christ. Kung ang lahat ng tao sa mundo na nabubuhay sa pagkakaisa kay Kristo, I believe, napakasaya po ng mundo. Pero para po sa ibang mga tao na nabubuhay sa pagkakaisa kay Kristo, ay hindi naman napahiran ng korupsyon. May mga iba po. And because of corruption, nagkakaroon po ng greed, anger, envy, at iba pang negative attitudes. Pero naniniwala pa rin po ako, there is hope, mga kapatid. If only people understand the effect sa pakikipagsa kay Kristo, I believe, mas pipiliin nila ito. Unity in Christ, life brings peace. Unity in Christ, life brings love. Unity in Christ, life brings compassion and forgiveness. Unity in Christ, life brings blessing. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, look for ways to make peace with one another. Love unconditionally. Forgive those who sin against us, against you. Make peace with them and be a channel of God's blessings. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Again, our topic for this morning is United in Christ. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, naniniwala tayo pong lahat ay nagkakaisa, tulong-tulong bilang mga magkakapatid kay Kristo para sa kanyang kapurihan. At sa umagang ito, mga kapatid, samahan niyo po akong manalangin upang ating patuloy na idulog sa Panginoon ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating iglesia, maging ang ating minamahal na bayang Pilipinas. Panginoon, salamat po sa napakagandang umagang ito. Salamat sa paalala mo sa amin na kami po ay iyong mga anak, iyong mga hinirang, iyong mga tinawag bilang mga magkakapatid, Panginoon. Iba-iba man po ang aming mga kaisipan, iba-iba man po
ang aming mga karanasan o aming mga naisin, Panginoon. Subalit tinuturo mo sa amin, pinapaalala mo sa amin, Panginoon, na kami pong lahat bilang iyong mga anak ay patuloy mong tinatawag na magkaisa, magtulungan, magmahalan, magpatawaran para sa iyong kapurihan. Lord, ang aking panalangin, sila po na nanonood, nag-worship, saan man po silang naroon ngayon, Panginoon, hinihiling ko po ang patuloy mong pangunguna, pagpapala, pag-iingat, gabay sa kanilang buhay. Lalo po ngayon, sila po ipapaalis sa kanilang mga tahanan. Hinihiling ko po ang banal mong Espiritu na patuloy pong sasama at mangunguna sa kanila. At ang paalalang ito, Panginoon, babaunin po namin sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, lalo po ngayong Lunes ng umaga, sa aming pagbubukas ng morning devotion, ikaw po ang lagi namin maitaas. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa iyong pagsama, pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama Daily Morning Devotion. And shout out po sa lahat ng mayroong mga kaarawan at anniversary ng kasal. Purihin po ang Diyos. Hallelujah! Ako po'y nagagalak sapagkat ang buhay po ninyo ay patuloy niyong pinapagamit sa Panginoon. Ang aking panalangin, patuloy niyo pong maranasan ang pangako ng Diyos. Again, mga kapatid, kung kayo po ay pinagpala, napagpala, pwede niyo po itong i-share, ibahagi, o kung nais niyo pong tumulong sa ating gawain sa church, nandyan po ang ating video account, nandyan din po mga kapatid ang ating GCash account. And don't forget to subscribe to Nax UMC PH, and please hit the notification bell to be notified when we post new videos. Ito po muli ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na laging nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos, ngayon at magpapatuloy naman. Amen. God bless po!